Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sabagat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. At matapos natin marinig kahapon ang pagpapangalan sa 12 apostol na pinili ni Jesus, ngayon naman ay binibigyan sila ng Panginoon ng misyon at sinabing humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Yun lang po, no? Kung nagsimba kayo nung nakaraang linggo, narinig natin sa Ebanghelyo na siya ay pumili pa ng 72 at sila'y sinuguring 12 at pareho ang instructions, pareho yung guidelines na ibinigay ni Kristo nung nakalipas na linggo o nung linggo at ngayon sa 12 apostol na ito. Nang binibigyan diin ay mag-focus sa kanilang misyon. Hindi sa kanila, hindi sa mga bagay na dapat nilang dalhin. Kaya nga, ang binigyan pa na ito yung mga hindi nyo dapat dalhin. Normally, kung magta-travel tayo, kung merong misyon, ito ang mga dapat dalhin. Pero kay Kristo, sa misyon na ibinigay niya sa kanyang mga alagad, ito ang wag ninyong
dadalhin. Huwag nang magdala ng supot sa inyong paglalakbay, kahit bisan, kahit pampalit na panyapak o tungkod. At dito, inihingi sa mga alagad na magtiwala sa nagsugo sa kanila, magtiwala sa Diyos. O pwedeng, paano yan? Paano tayo kakain? Saan tayo titira? Paano tayo mabubuhay? Ang Diyos na ang bahala doon. Ang kailangan lang, magtiwala sa nagsugo sa kanila. At magpagsa hanggang ngayon, ito ay applicable pa rin, lalo na sa mga misyonero, sa mga nagmimisyon, sa aming mga pari. Kaya nga, palipat-lipat, yung wisdom na bakit kailangan naming lumipat sa ibang lugar, sa ibang parokya. Mayroong parokyang malaki, mayroong parokyang maliit. Kung sa sarili kong karanasan, mula sa basilika, napunta sa isang chapel, napunta sa ganitong kalaking size ng simbahan. At laging mayroong, paano to? Paano ko gagawin ang aking misyon sa basilika? Napakalawak, napakalaki. Walang po problemahin sa pondo. Nung malipat sa Divisoria, sa Soledad, na napakaliin, ganun din sa umpisa, paano ito? Walang pondo. And then, nung malipat dito, paano ito? Ang laki. Paano ko pipinturahan ito? Di ba? Parang ganun, no? Pero laging ang paalala, mag-focus lang sa kung ano yung pinakasentro, kung bakit kayo pinadala. Kaya babalik ko, bakit kailangan kaming ilipat? Kasi kadalasan, kapag kapag nagtatagal na ang isang pari o ang isang misyoner sa isang lugar, nagkakaroon na yung para bang nagiging, ano bang salita yan? O yung familiarity, over-familiarity. At minsan naman, para bang nagiging, hindi na ito your kingdom come, kundi nagiging my kingdom come. Kaya nga kahit gustong-gusto ka ng tao, kailangan mong lumipat. Dapat kang lumipat at kailangan mo ulit maranasan. Magsisimula, pwedeng magsisimula ulit o kaya naman pwedeng ikaw ang tutulong para makapagsimula ulit ang isang parokya, ang isang lugar. Kasi minsan may tendency tayo, siya na lang po. No? Kasi meron ding itinuturo ang Diyos, halimbawa, sa aming mga pari, meron ding itinuturo sa bawat bayan, sa bawat parokya, sa bawat lugar. Ano man ang karanasan, maganda man o hindi, mayroon ding itinuturo at nais na ituro ang Diyos sa isang taong itinatalaga. O pwedeng ako ay may matututunan sa inyo, o pwede rin namang kayo ay may matututunan sa aking karanasan. So laging ganun. No? Kaya ang hindi lang dapat mawala ay yung magtiwala ka sa nagsugo sa iyo. Magtiwala ka na may plano ang Diyos kung bakit ikaw ang naririyan, kung bakit ikaw ang isinugo diyan. Tulad ng mga apostol, sinikap nila na magawa ang lahat ng ito kung kaya sa kanilang pagbabalik, masaya nilang ibabahagi ang kanilang karanasan. Muli, tayong lahat, kinakailangang magtiwala sa Panginoon kahit na lalong-lalo na sa mga panahon na nahihirapan tayo. Amen?